Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po yung nagpasimula po kayo na sa CIF, confidential fund, pinasama po ninyo si Sara Duterte. Tapos wala naman pala. Nakita ko yung tinanong si binalik po ng mga kasama natin, yung tinanong po si Brosas. Sila nagpasimuno niyan, yung mga Makabayan Black. Tinanong po si Brosas, meron ba kayong katibayan na may katiwalian diyan sa confidential fund? Sabi ni Brosas, wala pa. Ibig sabihin, pinasimula nila yung intriga, wala naman talaga sila ebidensya. Kaya nga ang panawagan nila noon, ito ang panawagan nila. Ibabalik ko lang po sa inyo kung saan nagsimula itong lahat. No? Magkasama po, maraming bumabatikos kay Pangulo Marcos. Narena sila, nauna na yan sila Maharlika di ba? Nagbababaing ahas na si Maharlika before pa lahat Before pa nagbaliktaran, before pa natanggal si Attorney Trixie. So lahat, no? Tapos before pa si Executive Secretary, di ba? Nauna si Maharlika yata sa kanilang lahat. Tapos nabuwag na talaga. Pero matatag yung yung unit team, si Sara Duterte at si PBBM. Pero buhat nung tinira na mismo ng pinsan, tinira na mismo ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin. Actually, pwede naman maghugas si Martin. Wala akong kinalaman diyan, wala akong kinalaman. Kalokohan po 'yan, no? Alam na po natin 'yan, na yung isa lang po yung isa lang po yung kilos nung House of Representatives. Binabalik ko lang po sa inyo, baka nakakalimutan na natin. Nagsimula yan sa confidential fund. Pinalalabas po nila na may katiwalian. May mga panawagan pa nga, di ba? Kasama pa sa panawagan nila yung 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 panawagan nila, yung audit ng COA. Ilabas ng COA yung audit. Nilabas na po ng COA yung audit. Sa kanila po, wala po silang pakialam kung totoong meron katiwalian, wala Ang importante sa mga tao na to, si Risa Ontiveros din yun Tambalang Martin at Risa Ontiveros din yun Ang importante sa kanila, makapanira. Siraan si Sara Duterte. Pero sa kasawiang palad, number 1 na naman po ang DepEd ngayon. Kalalabas lang po ng Okta Research. Ang pinaka-trusted na ahensya ng pamahalaan, DepEd pa rin. So wala, sabi. So wala talagang kayo po yung mga wag po kayong makinig sa amin, no. Ito sabihin ko sa inyo, wag po kayong makinig sa amin. Makinig po kayo sa mga tao, sa mga mamayan. Tanungin niyo. Ang hirap po kasi ang hirap ng ang daming mga vlogger, ang daming tapos parang minsan pakiramdam namin onti-onti na namin, di ba? Tapos ang hirap kasi walang tigil Okay, diyan nagsimula yan sa ambisyon kasi. Ambisyon na siraan si Sara Duterte tapos hindi umaangat sa survey. Yung hindi umaangat sa survey, nakaisip ng ibang paraan, baguhin ang konstitusyon para maging prime minister, etc. Total nasa Cebu tayo, di ba? Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nung bago pa lang tong admin, yung, di ba anak ni ng governor ng Cebu yung DOT secretary. Pucha, in-issue nila yan, di ba? In-issue nila ng logo lang, kahit wala namang katuturan o yung I Love Philippines lang tsaka yung nagkamali lang, hindi naman kasalanan yun ng anak ni Gwen Garcia. Walang kasalanan doon dahil kaya ka nga nag-hire ng Pero ang laki-laking issue nun. Bakit kaya ngayon tahimik na po yung mga dapat? Tahimik na po lahat ng mga bumabatikos doon kay Prasco noon, di ba? Bakit hindi nila yung mga ang iingay wala namang pong problema noon Pero ngayon laki ng sinasabing problema, bilyon-bilyon ng pinag-uusapan, wala. Tahimik lang. Okay. Epic po yung paninira sa mga Duterte. Yun yung sinasabi natin. Ikalawa,
Ngayon naman, eto naman po si Risa Hontiveros. Pansin niyo po, eto magtapatan po tayo Ipagpalagay na natin. Hindi ako judge eh. Hindi tayo korte. Ipagpalagay po natin halimbawa. Ipagpalagay po natin na talagang may kasalanan si Kibuloy. Halimbawa, wag Kibuloy yung pangalan kasi masyadong mainit pag Kibuloy. Halimbawa, yung tao, talagang ginawa niya yung binibintang sa kanya. Ang purpose mo, mabigyan ng katarungan yung mga biktima, di ba? Di ba? Halimbawa, yung biktima ng sexual abuse, human trafficking. So, ang pangunahin mong purpose, mabigyan po ng katarungan yung mga sinasabing biktima. So, paano po magkakaroon ng katarungan? Ano nga yan? Meron nga pangyayari na hindi mo muna i-expose. Meron pangyayari na ililihim mo muna para masorpresa. Di ba? Yung mga pinagbibintangan. Parang, kasi, karamihan po sa guilty, halimbawa, wala to hindi ganito yung sitwasyon kay Buloy. Halimbawa, pera si Buloy dito. Isang pangkaraniwang kriminal, halimbawa, ipapaalam mo ba sa buong mundo na tutugisin ka namin o ibig sabihin, ang purpose mo, mahuli. Di ba? Kung po pwedeng hindi mo muna ibulgar eh. Baliktad po yung nangyayari ngayon dito sa Senado. Samantalang very willing naman na harapin sa korte. No? Yun yung sinasabi ko na ano talaga yung purpose ni Risa Hontiveros ng pag-iimbestiga. Hindi naman po sila judge. Yun yung paulit-ulit natin, hindi po sila judge eh. Wala po silang kapangyarihan na magsabi na guilty o hindi guilty. 'Di ba? Ano talaga yung purpose? Nakita po natin yung purpose kasi hindi ko pinapansin yung issue niyan. Pati yung issue naman sa Congress na 'di ba? Sa Congress naman hindi ko rin pinapansin yung sa SMNI. Siyempre mainit kay Kibuloy dahil tagapagtanggol ni Duterte, parang ganoon. Ganon yung dating sa atin no? Kung mainit kay Kibuloy, tatanggalan ng prangkisa. Ganun lang kasimple. Pero nakita natin lately, nung inugnay ng pilit na pilit si Sara Duterte, na bumili ng ano yung biro ni Sara Duterte no, na bakit nagbebenta ba sila sa Kingdom ng baril? Nakakatawa na no? Nakakatawa na wala na po sa hulog. Ang point ko lang po dito, ang gulo po ng kine-create na hindi naman po necessary. Di po ba? Wala namang, kumbaga, nag-aaway-away yung Kongreso, yung dalawang Kongreso, yung Senado at yung House. Nag-aaway-away yung mga dating magkakasama, di ba? Kasama nila ng mga Duterte yung mga Marcos eh. Magkaibigan sila eh. Alam ko dito sa Cebu, ang laki ng ipinanalo nila rito sa Cebu. Talagang wala naman pong kumbaga katwiran lang nila na si Sara Duterte, parang Vice President na si Sara Duterte. Sabi nga ni Sara, siya yung hadlang sa lahat ng siya yung hadlang sa lahat ng mga may ambisyon maging presidente kaya sinisiraan siya. Ang problema, ang hirap paniwalaan ng pangkaraniwang tao. Mahirap paniwalaan yung nagmamadali si Sara Duterte na makaupo, no? Kasi paano magmamadali si Sara Duterte? Pwede nga siyang tumakbo bilang presidente na. Nakukuha niyo, kung gusto niya maging presidente, talaga, si Sara Duterte, kung gusto niya maging presidente talaga, dumirekta na siya ng takbo ng presidente. Number 1 siya sa lahat ng survey. Tatay niya, presidente. Lahat ng, kumbaga, lahat ng advantage nasa kanya nung panahon na yun. Tapos, winnable na winnable. No? Kung yun yung purpose niya, bakit kinakailangan pang kaya hindi naniniwala yung mga tao dun sa nila sa sinasabi nila eh. Ang sinasabi kasi nila, 'di ba? Si Sara Duterte nagmamadaling maging presidente kaya ginagawa nila ng paraan to si BBM para matanggal sa pwesto siya yung magiging imposible, no? Imposible kasi kung gusto niya lang maging presidente, baka presidente siya ngayon.
Hindi na natin kailangan magbulahan. Kung tumakbo si Sara Duterte, baka siya yung presidente na. Hindi nga siya, ayaw niya nga eh. Kaya walang naniniwala doon sa anggulo na yun eh. Tapos, nakukuha niyo yung, yung pilit na pilit din yung pagsasangkot kala Sara Duterte ng mga testigo ni Kibuloy. Siguro kung dahil pare-pareho nating hindi alam kung ano yung nangyayari sa kingdom ni Kibuloy, wala talaga tayo ideya. Kayo ba may ideya? Ako wala eh. Hindi ko alam kung ano. Alam ko parang Iglesia ni Cristo, di ba? Parang gano'n, na malaking... Yan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.